Ayun no, pambihirang patis. Alam niyo ba na yung ginagawa nila ngayon Chacha? Di ba? Ito'y kinopya nila nung Chacha na ginawa noon ni Apo Marcos. Di ba nung pinalitan niyo yung saligang batas ng 1973 Constitution? Yun ang pilit nila kinokopya ngayon. Ngayon, yung mga tulak ng Chacha, sabi nila, ito daw yung gusto ng mga mamayan. Amenda ng saligang batas para ilagay yung kataga na voting jointly. Ibig sabihin, pagka inamenda ng mga kongresista at mga senador ang batas, saligang batas, tigi-tigisang boto lang sila. Ito daw gusto ng mga mamayan. So pare ko super up, joyride. Ang tanong ko sa iyo, sumagi ba sa isip mo ni minsan na para umundad ang buhay ng mga Pilipino, kailangan amendahan ng saligang batas para idagdag yung voting jointly? Sumagi ba sa isipan mo yun? Oo, kaya sumagi sa isip. Ha? Hindi, naisip mo na yun, no? Na kailangan magbotohan jointly ang mga senador at kongresista pag amenda sa saligang batas. At ano naman ang amenda na gusto mong gawin nila? Naisip mo ba yun kung ano amenda ang gusto nilang gawin? O dapat nilang gawin pala para sa atin? Lipat tayo rin sa kabila. Kay Joyride Super Up. Pare ko the same tanong. Sumagi ba sa isip mo ni minsan na para umunlad ang buhay nating lahat, abay kailangan amenda ng saligang batas para ilagay na yung mga senador at yung mga kongresista pagka inamenda nila ang saligang batas, magbubutuan sila jointly. Ibig sabihin, yung hindi na separate, parang pantay lang sila. Sumagi ba sa isip mo yun? Hindi sumagi sa isip mo. Okay, now, kung ikaw ang tatanungin, ano ba ang problema sa ating bayan? Yung bang konstitusyon o yung korupsyon? Korupsyon. Harikoy, ano problema? Konstitusyon o korupsyon? Corruption. Korupsyon yun. So, pag korupsyon ang problema, ang tanong, bakit hindi napapanagot yung mga kurakot? Diba? Pre, pwede ba sagutin mo yung tanong? Harikoy, Mr. Euro, ang tanong ko lang, bakit hindi napapanagot yung mga kurakot sa gobyerno? Kahit normal na residente yan, boss, hindi mo mawawala ang kurakot na yan. Ganon. Pero hindi, yung ang Pilipino kasi ng pangkaraniwan, wala naman silang kakayahan ng mga kurakot sa pera ng bayan eh. Ang pinag-usapan dito ay pera ng bayan. So, may idea ka ba bakit hindi napapanagot yung mga kurakot sa gobyerno? Hindi nakukulong? Di ba dahil sa kontrolado nila yung hukumang trial by palakasan? Tama ba, mali? Salamat ha, pagsagot mo. Hindi, minsan kasi hindi natin na may pagkakaila. Nakaramihan sa atin ng mga Pilipino, parang mahiyain na manindigan sa ating mga karapatan eh. Alam nyo, napapansin nyo ba yun? Kahit na winawalang yan na tayo ng mga taga-gobyerno, panay pa rin saludo natin sa kanila, sir, ma'am. Diba? Hindi natin pinagmumura. Dapat pinagmumura natin sila. Ay sa Amerika nga, presidente nila, pag gumawa ng kabulastuga, binabato ng kamatis eh. Binabato ng itlog, ano ha? Uy, may taga DCBB rito. Kita mo, naligaw din yung taga DCBB rito. Ano ha? Sa, ano ba tawag ng kainan na to? Parisan ni, Diwata. Pero Jokno Boulevard, ano? Oh, yun. Ito yung... Parisan ni Diwata sa Jokno Boulevard. So, salamat sa opinion niya. Dito naman tayo iikot, no? Tingnan natin kung sino yung taga DCWB rito, ano ha?
So ayan, kanina nagkaubusan ng pagkain, kaya ayun, mahaba ang pila doon. No? Dati-dati meron pa yan dito sa kabila pero ngayon nawala na. Nawala na. Pero dami siguro dapat tayo mga Pilipino matuto pare-pareho no? Kasi kahit na may karapatan tayo, kung hindi naman natin pinaglalaban, hindi natin pinanindigan, abay maglalaho lang na parang bula yung ating mga karapatan, no ha? Ano ba tayo? Takot? O mahihain lang talaga? Or walang alam? Diba? Ari ko yun, pwede ba magtanong? Bakit ba karamihan sa mga Pilipino ayaw manindigan sa kanilang mga karapatan? Nahihiya lang ba sila? Natatakot? O ano? Tamad lang. Ha? Tamad. Tamad makipaglaban? Ay, pambihira. Kasi kung hindi natin... Takot lang sa sistema. Nung araw, okay lang naman nahimik tayo. Di naman tayo boses nung araw, di ba? Wala tayong pambayad sa radyo, TV, dyaryo, maging sa mga lumang comics. Para yung ating mga gusto ipahayag ay marinig ng mga kawatan sa gobyerno, tama? Ngayon may social media na di ba? Gamitin natin yung ating boses sa social media, di ba? Punahin natin, kastiguhin natin, murahin natin ang mga kawatan sa gobyerno. Kasi ito yung sila may dahilan kung bakit naghihirap ang mga Pilipino, di ba? Pero mo ilang milyon ng mga nag-OFW. 11 million na ngayon, baka mahigit pa. Bakit nila kinakailangan mag-OFW? Kasi wala sila makuha magandang trabaho rito, hindi na mabubuhay ang kanilang mga anak, di ba? Kung may kabit pa. Di ba? Yes. Oh. Kayo, dito, alam mo kung magaling yung gobyerno natin, dapat kayo inaalalayan dito, pinagaganda itong lugar na ito di ba? Lagyan nila ng para hindi naman kayo kumbaga bilad kayo sa init, sa di ba, pag umuulan, no? Industriya na ito pero mo, ganda ng tanawin dito. Meron naman po dati, kinliring na po to, tapos nilipat po kami, may nilipat po basta nilipat po, pero hindi po matao, hindi po kasi matao Ay, lalagay ko doon sa hindi matao. Opo, tapos Pambihira. bumabalik talaga yung mga tao dito kasi matao Oo nga, tsaka nakasanayan na ito Oo. O samantala yan, no? Ang laki ng espasyo rin, no? Pwede nilang i-develop yan kung tutuusin, di ba? O, ngayon, pagka sila ay inalalayan kayo, siyempre magbabayad kayo ng buwis. O dagdag na income din sa gobyerno, plus alwan doon sa mga parokyano. Di ba? Anyways, dali muna, may isa pa pala akong tanong. Ano ba ang problema sa bansa natin? Yung bang konstitusyon o yung korupsyon? Corruption! Yon. Pare ko bakit yung mga salot na kurakot ay hindi nakakulong, hindi napapanagot? Sa ano sa palagay? Hindi sila nagbabayad. Hindi sila napapakulong, hindi sila nakakasuhan Bakit? Dahil sa sir. Oh. Sila na yun Dahil sila ang may control Sila sa may hukuman. Awa. Sila na may awa. Yun, So, pabor ka ba na palitan natin yung hukuman? Gawin natin hukuman, trial by jury ng mga mamamayan. Tayo mismo, mga humuhusga sa mga korte, gamit ang sentido común. Approve ba sa iyo? Areglado sa iyo? Approve, sir. Yun, Malaking pagbabago kung matutupad. Yun, Sige. Ito yung aking YouTube channel, Mr. Juro. Paki-supportahan, paki-share, mag-subscribe. Libre naman subscription doon. Para marami tayong maimumulat. Pangalan? Earl. Baka pangalan mo yung pangalawa kong anak John Earl. Sige Earl, thank you. Salamat. Okay, so dito na naman tayo mag-ikot-ikot sa kabilang ibayo. Alam mo, mayroon ditong lugar na ang ganda parang, doon bala banda sa may tulay. Nakita nyo ba yung tulay na yun? Yan. Doon ang pupuntahan natin. Dahil sa gilid niyan, di ba dinidevelop ngayon yung Pasig River, gagawa na esplanade. Dito palagay ko, maganda din gawan ito rito. At, alam nyo, kung ma-develop na yung ilog rito, pwedeng
source of income ito ng syudad eh. Diba? May mga water sports ka riyan. Pero kailangan linisin mo na. Para yung mga pupunta, ay hindi naman masusuka. Sa amoy imburnal. Pero tingnan natin kung gaano kalinis naman yung o karumi ilog dito. Para magkaalaman yan. O yan, no? Saan yung mga tanawin na yan? Diba? O yung mga bikers nandito. O, paano sila pagpapawisan niya? Nakasilong sila. Ayan, ha? Nakita niyo yan? Tapos yung view pa ng mga buildings doon, ha? O. Pagdating naman dito sa kabila, abay dagat na ito. Hi, sir. Hello! Ano balita? O kaway-kaway ka, sabihin mo, dapat lang juror ka. O, silipin natin itong ilog na ito rito. Aba! May mga bangka pa, ha? O, may mga nakaparadang bangka rito sa ilalim, ha? Yun. Ito po lapad niya, no? Ba? Parang nakakapanghinayang eh. Ay, malaki ng area na yan no, pag ginawa mong pag dinevelop mo yan. Mayor! Sino ba mayor dito ba ito? Pasay yata ito eh. O tama, Pasay nga. So mayor, medyo pag-aralan yung ng kaunti, no ha? Kung paano mapapaganda ito pong lugar na ito. O, doon sa kabila, DPWH. So, yun. Ewan ko kung anong meron dyan. O. Tingnan natin dito sa kabila naman kung ano ang makikita rito. Last December, sa pagkakaalam ko, parang marami ang nanood rito eh. Oh. Nanood nung fireworks display. Nako! Ayan na. Ayan na. Oh. Ayan na yung reclamation area. Pambihirang patisan. So ano ang posibilidad? Ano ang posibleng mangyari pag tinuloy-tuloy nila yung reclamation na yan? Yung nakita nyo? Yung bunton ng mga buhangin. Ha? Siyempre, mawawalan ng espasyo ang mga urig. Urig na tubig na naninirahan din sa area na nireclaim. Natural, maghahanap yan ng mababang parte. Mababang areas. At isa sa mga target niyan na puntahan ay walang dilit iba kundi ang Mikawayan. Mikawayan City. Naku, problem. Namimiligro. Yung pong Deka Home Subdivision doon. Yung barangay sa Loiso, yung buong barangay na yan. Naku, malamang sa malamang lulubog yan. No? So, Pangulong Ferdinand D. Marcos, alam ko noon, pinatigil nyo na ito eh. Eh bakit natuloy-tuloy na naman? Kaya tuloy, hindi maiwasan na isipin ng mga tagapagmatyag, tagapagmasid na mukhang natukhang lang itong mga developer na mga projects na ito. Alam mo yun, tinukhang, kinatok at hinangyo sa Bisaya. Sa Tagalog, kinatok at pinakiusapan. Anong posible nilang ipakikiusap? Eh, pwede naman sabihin nila, pare ko abay ang lagay ba silang mga nauna lang na nagbigay sa inyo ng permiso rito ang lalagyan nyo? Paano naman kami? Diba? May ganun talaga yun. So, ayun J.W. Jokno Bridge. Ilalim parking lot ng mga mangingisda. Pati doon sa kabila may parking area din sila.
At yan naman, ay gusali na ng Senado yan kung hindi ako nagkakamali ha. Yan yung kung saan nakatutok ang ating camera ngayon. Senado na yan. And so, again, inuulit ko at uulit-ulitin ko na itong si Salceda, yung kanyang pinangangalandakan, nakagustuhan daw ng mga mamayan. Itong PI nila na to, PI nila na ito, ay wala pong batayan. Yun po ay napakamalaking kasinungalingan. Walang katotohanan po yun. Mulit-muli, ginagamit nila ang kahirapan o ang mahihirap na mga mamayan sa mga krimen na gusto nilang isagawa laban mismo sa mga mamayan. Gusto lang nila manatili sila sa pwesto till the end of time, till His kingdom come. Diba? Kung kaya wala nang pinakamabilis na paraan at mas menos ang gastos, no ha? Menos ang kanilang ipatutulong pawis, kundi ang gawing parliamentary reform ang gobyerno po natin. Si Marcos nakalusot nung araw dahil martial law diba? Wala po pwedeng komisyon sa kanya maging sa Korte Suprema. Sapagkat yung mga justices yan, diba, pinagsisibak niya. Pero, hindi na martial law ngayon At inuulit ko tayo mga nasahanay ng 99.9% masang itsapera, malaki po ang ating magagawa para sila ay sawatayin, no? At yun ay ang pagpapahayag natin sa loobin. Yung dumadagunggong na natin boses ngayon dahil sa social media, gamitin po natin. At huwag ho tayo magtubili, huwag ho tayo magpapatumpik-tumpik pa. Batikusin, punahin, hambalusin, kung kinakailangan, murahin natin itong mga salot na kurakot ng mga kawatang bantay sa lakay sa gobyerno. Okay, so mula rito sa Jokno Boulevard, Diwata Restaurant, pa rin po nyo lagi nakanda maglingkod. Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang, PhD, Public Administration, honoris causa. May God bless us all. May God bless Philippines.